Diyos na buhay. Makakaupo na po tayong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Good evening, everyone. Can you say to your right and left, good evening? Magandang gabi po. Amen. Masaya po ba tayo ngayon sa ating Diyos? Hallelujah. Busy po ang ating season. Amen. Yung iba po sa atin nasa Christmas party pa. Yung iba po sa atin sobrang, punta po kayo ng mall. Grabe po sa mall ngayon. Box office po ang mga cashier area. Grabe po talaga. Makwento ko lang. Nung last Wednesday po, namili po kami sa SM Grand. Kasama ko po si James at saka si Cristel. So, namili po kami ng TV, ng ref, electric fan. How we wish. Alam niyo, sabi ko nga, sana dumating yung time, pinaparapol natin, house and lot, kotse, yung mga gano'n tayo kayaman. Lord, di ba? Kaya lang, rep at TV lang po yung nabili namin. Joke lang. Mayayabang po kasi kami. Biruin mo, syempre ang haba po ng pila, mahaba sa lahat, cashier, doon sa gift wrapping pa, pinarap pa namin yung mga regalo. Kumain kami sa ramen nagi. Tapos pag uwi po namin, naiwan ko po yung telepono ko. So naiwan yung phone. Hindi ko po naalala. Naalala ko siya, nasa bahay na ako. So talagang nag-alala po ako for a day. Buong Thursday po, hindi ako makausap kasi wala akong telepono. You know, luckily, bumalik po ako nung Thursday. Bumalik po ako ulit ng Thursday doon. Pagbalik ko po ng alas 5, alas 6, ganyan. Pumasok ako na ramen nagi. Kumain na lang ako para mawala yung lungkot ko. Pagkatapos nagtanong ako, sabi ko, is there any chance na kapag may naiwan kang phone dito, kasi kumain kami last time, baka naitabi nyo. So sabi ng supervisor, ma'am, sandali lang. Aba, pagbalik po ng supervisor, dala na yung telepono ko. Thank you, Lord. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Amen. What do I mean is that, nakaka-stress po talaga yung season. Although we all wanted to focus on Jesus Christ, pero yung season natin, nire-require tayo na umattend ng mga parties, umattend tayo ng mga reunion, bumili tayo ng mga ganito, ganire. Amen? Na if you will not do that, hindi tayo makasabay sa takbo ng ating panahon. And so tonight, okay, na-stress din po ako sa aking mensahe ngayong gabi. Tanong niyo sa akin, ba't po ako na-stress? Dahil ang topic ko po is about humility. Na-stress ako. Sabi ko, bakit sa dami-dami ng mga pastor, sa akin binigay ang humility? Amen? Sabi ko, Lord, di ko expertise to Humility and forgiveness. I choose humility kasi dami ko ng topic about forgiveness Susubukan natin yung humility. Amen? Now, ang instruction ko po, ang challenge ko sa inyo ngayong gabi is that, pagka nasaktan po kayo, ang sasabihin nyo, aray ko. Sabay-sabay nga, sabihin natin, aray ko. Yan. Sige ha, mamaya. Ouch tayo na nga, ouch. Ready na po kayo? Amen. Sige. Hallelujah. Today po, we gathered not just to hear a message tonight, but also we are gathered here to allow God to shape our hearts. Amen? So sa mundo po natin ngayon, ginagalawan natin ngayong mundo, na ang sistema natin ay palakasan ng boses, tama? Palakihan ng pangalan, palakasan ng image. Kasi kung sino yung mas sikat, mas mataas. Amen? Kung sino yung mas maraming followers, mas mahalaga. Kung sino yung mas maingay, siya yung napapansin. Pero sa kaharian po ng ating Panginoon, amen? Baliktad yung sistema. Sabihin nyo, baliktad. Okay? Sa mundo, ang sukatan po ay promotion. Pero sa Panginoon, sa Bible, ang sukatan po, humility. Sabihin nyo nga, humility. And so tonight, pag-usapan po natin yung isang virtue na madalas hindi po popular, pero napakalakas o napakagandang bagay. That's what we call humility. You know, when we say humility is not a weakness. Okay? Humility is strength under control. Sabihin nyo nga, strength under control. Okay? Nakakita na ba kayo ng kabayo? Isipin mo ang isang malakas na kabayo. Isang well-trained na kabayo. May lakas yan tumakbo ng mabilis. Pwede kanyang iwas-iwas May power yan na manipa.
May power yan na kumawala at gumawa ng hindi maganda. Wild animal yan kung tutuusin. Pero pag ang isang kabayo po ay trained, sabihin niya trained. Pag trained ang isang kabayo, hindi niya ginagamit yung lakas niya ng padalos-dalos. Meron niyang renda. At ang ginagawa ng kabayo, sinusunod niya yung renda niya. Amen? Imagine, malakas na hayop yan, ha? Amen? Isa siyang wild animal kung tutuusin. Pero yung pagiging, yung narendahan mo siya, hindi siya kahinaan. Yun daw po ay lakas na marunong magpigil. Yung sinasabi natin is strength under control. Now, ganun din daw ang isang humble na tao. Amen? Pag ang isang tao may kakayanan, pag ang isang tao may authority, okay, may dahilan ng taong yan para magyabang. Tama? If we have power, we have the authority, we can boast. Do you agree? Pero, pag sinabing humility, strength under control, ang humility daw is pinipili natin magpigil kesa magyabang. Andiyan ka. Pinipili daw natin na maglingkod kesa magpakitang gilas. At pinipili daw nating sumunod kaysa ipilit natin ang ating sarili. You know, sabi ko nga, ang ultimate example ng humble, ng humility po talaga ay walang iba kundi si Jesus Christ. Do you agree? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan humble. Hambog yan. Huwag na kayong tumingin sa harap. Hambog din ako. Walang best example. Walang humble dito. Lahat tayo hambog. Amen? Do you agree? At si Jesus Christ, ang ultimate example ng humility, ng humbleness. Tama? Meron siyang lahat ng kapangyarihan. Tama? Meron siyang lahat ng karapatan. Pero ang pinili ng Panginoon, maghugas ng paa ng mga disipulo niya. Amen? Pinili niyang pwede siyang tumawag ng mga anghel, pero mas pinili niya ang krus ng Kalbaryo. Yun ang tunay na humility. Do you agree? Hindi yun kawalan ng lakas. Yun daw po ay lakas na isinusuko sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Yun yung humility under strength, or humility that is strength under control. Ibig sabihin, yung mahina, wala na siyang choice eh. Tama? Ang mahina, walang pagpipilian. Pero ang tunay na malakas, marunong pumili ng pagpapakababang loob. The weak has no choice, look at me, but the truly strong choose humility. Yan daw ang kagandahan sa pagpapakumbaba. Yung makita natin, yung sarili natin na hindi mas mataas, pero makita natin yung sarili natin na mas mababa. Amen? Hindi lang daw tama yan. Pero dapat makita natin yun ayon sa pananaw ng ating Diyos. Now, let me answer the question, what humility really is. Maraming nag-aakala, pagka sinabing humility, mahina, walang kumpiyansa, tahimik lang sa gilid, amen, o kaya walang boses. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Okay? Hindi po yan yung biblical humility na sinasabi po natin. Ang humility, ang humility po, church, ay malinaw na pagkilala kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Do you hear me? Ang humility ay pagkilala kung sino ako at kung sino ang Diyos sa aking buhay. Ibig sabihin, ang humility po ay hindi minaliit ko yung sarili ko. Ang humility hindi yung minaliit ko yung ibang tao, kundi yung paglalagay sa tamang pwesto. Halimbawa, sasabihin natin, we are humble. Pero dapat malinaw po sa atin, ang Diyos natin ang creator. Tama? At dapat malinaw sa atin, creator siya, creation ako. Naku Dapat malinaw sa atin, ang Diyos ang source. At dapat malinaw din, siya ang source, ako recipient ako. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat. Ako, dahil siya may kontrol, ako magtitiwala lang. Ibig sabihin, ang humility is, hindi mo inaangkin yung hindi sa'yo. Alam mo kung ano yung pwesto mo at alam mo kung ano yung pwesto ng Diyos. Do you agree? Say amen. Hindi mo kinukuha yung credit na para sa Panginoon. That's humility. Alam mo yung kakayanan mo, pero alam mo rin kung kanino galing yung kakayanan yun.
Amen? Alam mo yung limitasyon mo, kaya marunong tayong umasa sa grace ng Diyos sa ating buhay. Sa madaling salita, what humility really is? Sa madaling salita, look at me, church. Ang humility ay nagsasabi, Lord, ikaw ang Diyos. Ako, tao lang ako eh. Amen? Lord, ikaw ang bida. Ako, Lord, instrumento lang eh. Lord, amen, ikaw ang may kapangyarihan. Ako, Lord, nagpapasakop lang ako eh. That's humility. At kapag tama daw ang pagkilala natin sa Diyos at sa ating sarili, amen, nagiging tama rin ang kilos natin. Nagiging tama rin ang ating salita at nagiging tama rin ang ating puso. Are you here? Say amen. Why? Because humility is recognizing God is God. It is recognizing I am not God. Tama? Say amen. Minsan, church, lagpas po yung tingin natin sa ating sarili. Aray ko. Diba? Akala natin, kaya natin. Akala natin, hindi natin kailangan ang Diyos sa ating buhay. Akala natin, ang dahilan ng ating tagumpay ay dahil magaling ako, madeskarte ako, masipag ako. Minsan lagpas yung tingin natin sa ating sarili. At maliit ang tingin natin sa Diyos. Minsan baliktad ang nangyayari. You agree? Say amen. Tama? Ang humility is dapat nagbabalik po tayo dun sa tamang perspective. Ano yung tamang perspective? God is God and I am not. Right here. Say amen. Lahat ng meron tayo. Anong meron ka? Meron kang talento, meron kang pagkakataon, meron kang lakas, meron kang buhay. Lahat yon. Look at me. Kaloob ng Diyos. Lahat po yun biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang humble na tao, lagi po siyang bumabalik dun sa tanong na, Lord, sino ka? Sino ka at sino ako sa harap mo? Say amen. Hindi mo kailangang ibaba literal ang sarili mo para maging humble eh. Ang kailangan lang po natin gawin is itama yung perspective natin. Sabihin niyo perspective. Perspective. Kapag humble ang isang tao, alam niya may kakayanan siya. Pero alam din niya kung saan galing yung kakayanan na yun. Say amen. Pag ang isang tao daw po ay humble, marunong magpasalamat, marunong makinig, marunong maghintay. That's how beautiful humility is. And so tonight, tingnan natin the beauty of humility. Hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa salita ng Panginoon. Say amen. Now, tingnan natin yung biblical humility. Number 1. Point number 1. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Jesus, our ultimate example. Alam niyo, church, ang pinakamalinaw na larawan ng humility sa buong Biblia ay ang ating Panginoong Jesus. Let's read in Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ano sabi dyan? Sabayan niyo po ako. Have this mind among yourselves. Sabay-sabay po nating basahin. Which is yours in Christ Jesus, who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant. Sipin natin. Okay? Si Jesus ay Diyos. You agree? You say amen. Hindi siya parang Diyos ha. Diyos talaga siya. Pero ang ginawa niya, siya ay Diyos na bumaba mula sa langit. Say amen. Siya ay Diyos na isinuko niya yung kanyang karapatan. Say amen. Siya ay Diyos na isinuot niya po yung anyo ng alipin. Siya ay Diyos na naging tao. Siya ay Diyos na sumusunod, na sumunod hanggang kamatayan. Hindi lang yon. Hindi lang basta kamatayan, kamatayan sa krus. You know, humility is not losing your identity. Si Jesus Christ almost nawala yung identity niya kasi namatay siya sa krus eh. Pero yung humility na in-exemplified niya po is that yung humility niya, it is not about losing your identity. Humility is choosing obedience over position. Kapag nakatali daw ang identity natin sa posisyon, mahirap maging humble. Do you agree? Say amen. Say aray ko. Totoo yun eh. Kapag nakatali
ang identity natin sa posisyon, ang hirap maging humble. Pero mo, Diyos ako eh. Pagkatapos bababa ako dyan, tapos susuotin ko yung damit nyo, dumi-dumi. Pagkatapos mamamatay ako para sa inyo. Diyos ako eh. Diba? Diyos ako eh. So kung iisipin mo, kung inisip ng Panginoon yung identity niya, yung position niya, ang hirap ng humility na yun. Amen? Pero pinatunayan ng Diyos that humility is not losing your identity. Hindi nawawala ang pagkatao natin kapag humble tayo. Hindi tinatanggal ang calling, hindi tinatanggal ang gift, hindi tinatanggal ang identity natin kay Kristo. Sa totoo lang, if we humble ourselves, mas lumilinaw pa nga kung sino tayo kapag humble daw tayo. Maraming tao mas pinipili ang posisyon eh. Mas pinipili yung titulong hinahawakan. Mas gusto sa harap, uupo ako. Kasi ako rito eh, big time ako rito. Amen? Gusto boses lagi ang naririnig. Pero ang humble na tao, mas pinipili ang obedience. Sumusunod kahit walang pumapalakpak. Sumusunod kahit walang nakakapansin. Sumusunod kahit walang parangal. Kaya si Jesus Christ ang ultimate na halimbawa. Amen? Ultimate example, anak siya ng Diyos, iyon ang identity niya, pero anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Pinili po niyang sumunod sa Ama. Kahit ang kapalit po nun ay krus, kahit ang kapalit po nun ay krus at hindi ang trono. Sa humility, sinasabi natin, Lord, hindi mahalaga kung nasan yung pwesto ko eh. Ang mahalaga kung nandun ako sa loob ng kalooban mo. Kasi yung posisyon po natin ngayon, pansamantala eh. Pero yung obedience daw po natin, may eternal reward. Do you agree? Humility doesn't erase who you are, who we are. It reveals who we trust. Si Jesus, hindi bumaba dahil talo siya. Amen? Kasi sa totoo lang, bakit kailangan kong ibaba ang sarili ko ng ganun? Pero bakit siya bumaba? Bakit niya hinumble yung sarili niya ng ganun? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. That is the beauty of humility. Sabihin niyo humility. That's number 1. Number 2. Sabay-sabay nga po nating basahin. God gives grace to the humble. John 4 verse 6, ito po ang sabi. Sabay-sabay po nating basahin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Alam niyo na po yung verse na yan eh. Pero napakalalim po niyan. Hindi sinabi ng Bible that God dislikes the proud. Nor sinabi ng Bible, God avoids the proud. Pero ang sabi po sa Bible, John 4 verse 6, God opposes. Sabi niyo opposes. Na ang meaning, automatic, opposing. Okay? Ibig sabihin, automatic yon, ayaw ni Lord ng mayabang. Aray ko po. Amen? Kasi ang pride daw po, okay, ay direct na pagkontra sa kanyang pagiging Diyos. Alam niyo po ba kung anong kasalanan ni Satanas? Sa pride eh, doon nagsimula. Pag gusto mong kontrahin ang pagiging Diyos ng Diyos, walang ibang gagamitin sa Satanas kundi pride. Kaya ang proud, ayaw ni Lord. Ang mayayabang, ayaw ng God. Ibig sabihin, kapag puno tayo ng pride, tayo po mismo ay humaharang sa biyaya ng Diyos para sa atin. Say amen. Pag ganun ang puso natin, automatic nasa opposite side tayo ng Diyos. Na kahit blessing, kaya hindi natin nararanasan yung blessing eh. Ang nararanasan natin, resistance. Kasi nasa opposite side tayo eh. Isipin mo yung kotse, tama? Pwedeng kunwari umaandar kontra sa one way. Diba? Ikaw kaya, magpaandar ka ng kotse kontra sa one way. Diba? Hindi dahil, ano mangyayari? Sinasalubong mo yung mga sasakyan. Diba? Hindi dahil mali yung kalsada eh. Hindi dahil mali yung, dahil what? Dahil mali yung direksyon natin. Kaya puro tayo bangga, puro tayo hadlang. Ganon daw ang nangyayari kapag meron tayong pride. Pag meron daw tayong pride, inilalagay tayo nito sa direksyon na taliwas sa daloy ng grasya ng Diyos. Do you agree? Pero ang magandang balita, God opposes the proud, but God gives grace to the humble. Sabi niyo grace.
Kapag humble tayo, binubuksan natin ang ating sarili sa tulong ng Diyos. Kapag nagpapakumbaba tayo, ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Amen? Hindi laban sa iyo. Pride pushes God away, but humility pulls God near. Kaya ang tanong hindi, Lord, may pride ba ako minsan? Kasi lahat tayo meron nun eh. Do you agree? Amen? Ang tanong, handa ba akong magpakumbaba bago ako hadlangan ng Diyos? Dahil kapag humble tayo, bukas ang puso natin, bukas ang ating kamay, bukas ang ating isip. Anong sabi ng Psalms 138 verse 6? Though the Lord is high, He regards the lowly. Hindi mo kailangang sumigaw ng malakas para mapansin ka ni Lord. Hindi mo kailangang magpa-impress sa Panginoon. Kasi ang nakikita ni Lord, humble heart. Though the Lord is high, He regards the lowly. Do you agree? 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves under God's mighty hand, that He may exalt you in due time. Amen? Anong ibig sabihin? Take note of this. Ang ganda niyan. Hindi daw tayo ang mag-aangat sa ating sarili. Ang Diyos ang mag-aangat sa atin sa tamang panahon. Hindi ibig sabihin, amen, hindi mo kailangan ipaglaban ng sarili mo para umangat eh. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. You humble yourselves. Hindi mo kailangang ipilit. Amen? Hindi mo kailangan ipangalandakan. Hindi mo kailangan patunayan yung halaga mo sa lahat. Amen? Kasi ang sabi ni Lord, sa tamang panahon, hindi mo kailangan ipaglaban ng sarili mo, iaangat kita. Say amen. Kapag tayo ang nag-angat ng ating sarili, madalas may pressure na dala yan. Tama? May bigat yung dala. May takot na baka maagawan tayo, may takot na baka bumaksak tayo, may takot na baka maunahan tayo, baka maungusan tayo. Dapat ako angat eh. Dapat ako yung mas magaling. Dapat ako yung ganito. Pero kapag ang Diyos daw ang nag-angat sa atin, pag si Lord ang gumawa nun, may kapayapaan, may katiyakan, at may proteksyon. Anong role natin? Ang role natin, faithfulness. Ang role ng Diyos, promotion. Say promotion. Tingnan niyo po si Joseph. Pinilit ba ni Joseph yung posisyon po niya? Hindi. Pero sa haba po ng panahon, nanatiling tapat si Joseph sa kulungan at sa lihim na lugar. Diyos mismo ang nagtaas sa kanya sa tamang oras. Sabi mo tamang oras. Kaya ang humility, ano sinasabi po niyan? Lord, hindi ko kailangang magmadali. Hindi ko kailangang mag-justify ng sarili ko. Ikaw ang bahala sa timing at elevation ko. You say amen. That's point number 2. Point number 3. Again, what's point number 1? What's point number 1? Jesus is our ultimate example. Number 2, God opposes the proud. Number 3, basahin natin sabay-sabay. Humility opens the door to God's wisdom. Bakit eto tanong ko? Bakit maraming matatalinong tao paulit-ulit na gumagawa ng maling desisyon? Sino dito matatalino? Buti na lang. Sabi nila, buti na lang. Di ba, napansin nyo ba? Bakit yung matatalinong tao, maraming matatalinong tao, paulit-ulit gumagawa ng maling desisyon? Tanong nyo sa akin kung bakit. Because wisdom is not about IQ. Wisdom, it flows from humility. Hindi lahat ng katalinuhan ang kahahantungan, karunungan. Say amen. Kasi ang knowledge po is not the same as wisdom. Marami tao, daming alam sa isip. Alam nila yung tama, pero hindi naman yun ang pinipili nila. Kaya kahit matalino ang tao, look at me, kapag galit, kapag takot, kapag nasaktan, di ba? Kapag nagmamadali, ano nangyayari? Mas nauuna ang emosyon. Sabihin nyo emosyon. That's why madalas, pag nauna ang emotion overrides logic. Sabihin nyo logic. Kapag nangibabaw ang emosyon, hindi na tama yung sinasabi, hindi na tama yung iniisip, hindi na tama yung nararamdaman. The moment maging illogical tayo, ang iisipin lang natin, ako lang tama, mali ka. Tama? Aray ko po. Diba? Anong sabi dito? Sa huli, bakit
kahit matalino, nakakagawa pa rin ng wrong decisions kasi hindi katalinuhan ang kulang para gumawa ka ng tamang desisyon. In the end, ang kulang, humility. Say amen. Psalms 25 verse 9. He leads the humble. Basahin nga po natin sabay-sabay. Di pa yun? Yung Psalms 25 verse 9. Wala. Wala yung Psalms? Wala. Ayan pala, sorry. 1, 2, 3, go. He leads the humble in what is right and teaches the humble His way. Yan. Anong pinapakita ng talatang yan? Ang pinapakita ng talatang yan, ang guidance ng Diyos, hindi po niya ibinibigay sa pinakamatalino. Look at me. Binibigay po niya ang guidance sa pinaka-humble. Say amen. Ano sabi ng unang praise? He leads the humble. He leads the humble in what is right. Look at that, church. Ibig sabihin, ang Diyos ang nangunguna. He leads, hindi tayo. Ang humble na tao, handang magtanong, handang makinig, handang baguhin ang direksyon kapag kinorek siya ni Lord. Kasi sino ang nagli-lead? Hindi tayo. Ang nagli-lead ang Panginoon sa atin. Pag ang puso daw po natin ay proud, lagi natin sinasabi, alam ko na yan. Pero ang humble na puso, lagi nagsasabi sa Panginoon, Lord, turuan mo po ako. Ano sabi doon sa praise? And teaches the humble His way. His way. You see, may paraan ng Diyos eh. Hindi po shortcut ang paraan ni Lord. Hindi palaging madali ang kaparaanan ng Diyos, pero palaging tama. Hindi niya pinipilit ang kanyang paraan sa mayayabang. Dahil ang mayayabang, aray ko po, sarado ang puso. Di ba? Pag ang isang tao, sarado na ang puso, mahirap nang i-correct. Pero sa humble, binubuksan ng Diyos yung kanyang karunungan. Sa madaling salita, humility ang susi sa direksyon at pagtuturo ng Diyos. Pag humble tayo, hindi ka lang tinuturuan ng Diyos kung ano yung tama. Tinuturuan ka din ni Lord paano lumakad ng tama. Say amen. Say amen. Kaya kung gusto nating maging malinaw, yung guidance ng Diyos sa buhay natin, ang unang hakbang, hindi katalinuhan, ang unang hakbang, humility. Sabi mo, humility. Last point, samahan na ako ng banda. Humility is seen in servanthood and love. Amen? Say amen. Ano sabi ng Mark 10, verse 45? Samahan na ako ng sino man. Maganda rito. Amen? Mark 10:45. Sabi doon, basahin natin sabay-sabay. The Son of Man did not come to be served, but to serve. Alam nyo, yung talatang yan, ano sinasabi ng verse na to? Na ang pinakamataas na halimbawa ng humility at servant leadership ay ang Panginoong Jesus. Bakit? Because Jesus chose service over status. Amen? Bilang anak ng Diyos, siya ay anak ng Diyos, may karapatan siya sa lahat. May karapatan siya sa glory. May karapatan siya sa power. May karapatan siya sa posisyon. Amen? Pero anong ginawa niya? Pinili niya hindi ang comfort. Pinili niya hindi karangalan. Ang pinili ng Panginoon, maglingkod sa iba. Say amen. Say amen. Kaya ang humility po is active. Humility is not passive. Pagka sinabing humility, it leads to paggawa ng mabuti sa ibang tao. Kasi hindi mo nakakita lang yung sarili mo eh. Hindi ka lang after dun sa puri at parangal ng ibang tao. Even Jesus Christ, amen, He did not come to be served, but to serve. Anong ginawa ni Lord? Jesus washed the disciples' feet. Diba? Jesus healed the sick. Jesus fed the hungry, even though He was the Lord of all. Diba dapat, Diyos ako eh, dapat ako paglingkuran nyo? Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, ako maglilingkod sa inyo. Kaya ang Diyos natin, yung klase ng leadership niya, He leads through service. Sabihin niyo service. Sa mundo, maraming tao iniisip na ang leader dapat mataas ang posisyon niyan. Ay, pastora, wag ka nang magwalis. Ay, pastora, wag mo nang gawin yan. Pastora, kami na.
Amen? Minsan ganun tayo eh. Which is also good. Kasi ganun ang natin, ang tingin talaga natin. Huwag na silang gumawa. Amen? Pero Jesus teaches na ang tunay na leader, handang bumaba, handang humawak ng walis, handang maglingkod, handang magsakripisyo para sa iba. Why? Because humility, it attracts God's favor. Kapag hinabol natin yung posisyon, pag hinabol natin yung credit, nalilimatahan yung blessing natin. Pag gusto natin ng credit palagi, ano nangyayari? Hanggang dito na lang yung blessing natin. Pero kapag handa tayong maglingkod, nang walang nakakakita, nang walang pumupuri sa atin, ang Diyos ang nagtataas sa atin sa tamang panahon. Say amen. It's about choosing service over self-interest. It's about love over recognition. It's about obedience over ambition. That's how Jesus lived His life. Amen? Ano sabi niya? Jesus didn't come for His own glory, but He come so others could be lifted. Imagine, hari ng lahat yan eh. Pero anong ginawa niya? Naglingkod. At tayo bilang followers ni Christ, hindi lang tayo tinawag ni Lord para sumamba. Hindi tayo tinawag ni Lord para lang umupo. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Galatians 13, ano sabi doon? You serve one another humbly in love. Malinaw na inuutos ng Diyos para sa bawat isa po sa atin that humility and love, dapat yung humility at love natin ang gumagabay sa ating paglilingkod sa kapwa. Say amen. Serve one another. Hindi lang po yan tungkol sa spiritual ministry. Lahat ng tao, tinawag ni Lord maglingkod. Sa pamilya, sa kaibigan, sa kapwa. Kahit sa simpleng paraan. Ang paglilingkod hindi limitado sa malalaking bagay. Basta nagpapakita tayo ng puso para sa iba. Ano sabi ng verse? Serve one another humbly. Ang paraan ng paglilingkod ay hindi mayabang. Ang paraan ng paglilingkod ay hindi pagtataas ng sarili. Say amen. Hindi sinasabi, tingnan nyo, magaling ako tingnan nyo, matulungin ako. Tingnan nyo, masipag ako. Hindi ganun. Lord, gusto kong maglingkod para sa kapakanan ng iba. Hindi dahil magaling ako, pero dahil mahal ko sila at mahal kita. Amen? Serve one another humbly in love. Amen? Ang puso ng paglilingkod ay pag-ibig, hindi obligasyon o reward. Kapag may pride tayo, kahit ang paglilingkod po natin, nagiging self-serving. Naglilingkod lang ba tayo dahil may makukuha tayo? Nagsaserve ba tayo dahil may matatanggap tayo sa kanila? Amen? Hindi self-serving ito. Kapag may love, ang paglilingkod natin nagiging genuine. Ang paglilingkod natin nakakagaling. Ang paglilingkod natin nakakapagbigay buhay sa iba. Yung humility in service, pagpapakumbaba, plus paglilingkod, plus pag-ibig. Yan po ang paraan ng Diyos para ipakita niya ang presensya niya sa mundo. You serve others not to be seen, but to truly love me and honor me, which is God. Say amen. Kausap po ako. Kaya ang humility po, hindi yan dekorasyon ng Christian life. Ang humility, foundation natin yan. Kapag may humility, may grace, may wisdom, may direction, may tunay na pag-ibig. Higit sa lahat, kapag humble tayo, kamukha natin si Kristo. Amen? Sa panahong puno ng yabang, puno ng ingay, ang isang pusong mapagkumbaba, dapat yun ang nagbibigay ng liwanag. And so tonight, let's embrace the beauty of humility. Hindi po para purihin tayo ng tao, kundi para maluwalhati po natin ang ating Diyos. Say amen. Pinatutunan po kayo. Tatayo po tayo lahat. Mag-worship po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Cruz ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo.
dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dadalangin ko'y mamalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong basag sa daramdam ng biguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikaw nataya sa pahiwalang ugat. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dadalangin ko, mamalapit sa'yo. Nais ko ay ang dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dadalangin ko, mamalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Heavenly Father, Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong biyaya sa amin. Salamat po sa napakagandang halimbawa ng humility. Pinakita, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, sa puntong ito, Ama, we pray, Lord, turuan mo kaming maging mapagkumbaba. We pray, Lord, you teach us, God, to be humble. Hindi lang, Panginoon, sa salita. Makita, Lord, ang humility sa amin sa puso at sa gawa, Panginoon. Na anumang pride po namin, Panginoon Diyos, na humahad lang sa iyong biyaya sa amin. Panginoon, sa oras ito, Lord, we pray. Basagin mo ang mga puso namin, Panginoon. Break our hearts, Lord God, for what break yours. Ano man, O Diyos, yung nagbe-break ng puso mo, makita namin, Lord. Maunawaan namin, Panginoon, lahat ng bagay na ayaw mo. Maunawaan namin, O Diyos, yung mga bagay na hindi mo tatanggapin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pusong marunong makinig. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na marunong sumunod, marunong magmahal, Panginoon, kagaya mo. At nawa, Panginoon, ngayong gabi, yung humility, Panginoon, ay maging tatak ng aming buhay. Na sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, makita, Lord, yung humility sa aming pong buhay. Na ikaw lamang, Panginoon, ang palaging naitataas at naluluwalhati, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, O Diyos. Panginoon, dalangin namin ngayong gabi, Panginoon Diyos. Basagin mo ang mga puso namin. Patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon. Palagi naming maalala po, O Diyos, you are God. You are the Creator. We are your creation. You are the source, Lord. We are the recipient. Kami po, Panginoon, O Diyos, ay tagasunod lang. Kami po, Panginoon, ay dapat magtiwala lang dahil kontrolado mo ang lahat ng bagay. Lord, tonight, bumababa po kami sa mga trono ng aming buhay. At palagi po namin nawa maalala, O Diyos, na kaya kami naririto, Panginoon, sa kinalalagyan namin ngayon, O Diyos, ay dahil lang sa biyaya mo sa amin, Panginoon. Alisin mo ang aming kayabangan, O Diyos. Alisin mo, Lord, yung isip namin, meron kaming ganito, meron kaming ganon, Panginoon. Pero lahat yun, Panginoon, ay dahil sa iyo. Lahat yun, Panginoon, ay dahil sa iyo.
ang lahat ng meron kami ngayon, O Diyos, dahil sa biyaya mo sa aming buhay. And so tonight, Lord, we humble ourselves, God. Binabalik po namin sa iyo yung credit. Salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. To you all credit and all honor. Salamat, Lord, sa katalinuhan. Salamat, Lord, sa skills. Salamat, Lord, sa yaman. Salamat, Lord, sa ability namin, Lord. This is not, Lord, to brag about ourselves, but this is about to brag about you. Dakilang Diyos ka. Hindi ka maramot, Panginoon. Binayayaan mo kaming lahat, O Diyos. This is all because of your grace. This is all because of your grace upon us. Urabasikarab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 a
kalimutan na ang Diyos, ang grasya niya, ang nagdala sa atin kung nasa saan tayo ngayon. This is all because of God's grace in our lives. Oh, hura baba sikara baba baba baba. Hura baba sikara baba lahat, Lord, ng ginawa ng Diablo, we all rebuke it, God, in Jesus' name. Lahat ng dahilan, Lord, para maging proud kami, O Diyos, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Lahat, Lord, ng inilagay ng Diablo para magkaroon kami ng hangin sa ulo, Lord, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Lahat ng pangyayabang sa puso namin, Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kung sa buhay namin, Panginoon, sa aming gawa, sa aming salita, sa aming mga isip, Lord, naging mayabang kami. Lord, tonight, we humble ourselves. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Nagpapalinis kami, O Diyos. Ibalik mo kami ulit sa paanan ng krus. Ibalik mo kami ulit, Panginoon, sa paanan ng krus. Ibalik mo kami ulit, Panginoon, sa iyo, Ama, na all these things, Lord, that we have, it's all because of you. Ibalik mo kami sa tamang perspective namin, O Diyos. Maalala namin, sino kami at sino ka. Palagi namin maalala, Lord, sino kami at sino ka. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang nagbigay ng hininga sa akin. Ikaw ang nagbigay ng hininga sa aming lahat, Lord. Na kung kaya kami nakakapagpatuloy, Panginoon, dahil sa iyong kalooban. Lahat, Panginoon, pagdilat ng aming mata, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng glory. Lahat ng paghinga namin, Panginoon, it's all because of you. We give back all glory. Lahat, Lord. May promotions kami, Lord. This is not about us, God. Lahat to, Panginoon, it's all for your glory. Lahat ng meron kami, hawak namin sa aming kamay. Salamat, Lord, ikaw ang naglagay niyan sa aming mga palad. Salamat, Lord. And we will not allow all these things, God, para
para maging proud kami, Panginoon. Pero babalik kami ulit